Okay, update tayo sa BTC. So, si BTC, no, nag-break ng 100k, no? Umabot to ng hanggang 103. Oh, basically, 104k. Ang potential target natin na kung magpapampa si BTC hanggang 110k, no? Saan ko nga ba ulit nakita? Double check lang natin saglit. Fib retracement. 1.272 hanggang 1.618. Lagpas na to. 2 fib pala, no? Ito 2 fib. So, check lang natin ang regular chart. 2.272, isa sa mga target ng ng fifth wave. Okay, so potentially na dito rin tayo pwede matapos. Hindi ko sure, pero medyo marami ng signs ng bearish divergence sa daily. Sa weekly medyo actually check ko muna. So meron tayong bearish divergence, no? At medyo malaki to na bearish divergence. Tingnan natin ang weekly saglit. Weekly hindi pa naman, no. Madalas sa mga gantong alalakihang ganyang alalakihang type of bearish divergence na tatapos yung bull market kumbaga. So double check lang natin sa iba. Log chart. Wala to, no. Ito meron dito. Kaso new cycle ata. Ba't ganun ako yung mouse ko? New cycle ata to, no? So, I mean, isang cycle to. Sumunod, itong cycle na to, no? Itong cycle na to. Then, yung susunod, itong potential na cycle na to. At, kung itong move to the upside na to, ito na yung either panibagong cycle, no? Kasi may possibility na panibagong cycle to, no? Kapag panibagong cycle to, kaso no, sa weekly pala meron na pala siyang bearish divergence, no? Potential pala. So ito kailangan natin pag-ingatan pala, no? Third wave tsaka fifth wave madalas, kapag nakita natin tong weekly RSI nag-curve down, parang dito, no? So meron tayong dump, tapos isa pang higher high. Dito meron tayong dump, isa pang higher high. Pero yung RSI natin lower high, no? Hindi pa natin short to. Most likely kailangan natin makakita ng red day muna. Nagkaroon na tayo ng red day dito, pero nagkaroon pa tayong higher high, no? So hindi pa tayo actually confirmed. Pero makikita natin yung mga candlestick pattern, no? Puro mga mga falling star, inverse hammer sa taas. Ito parang hammer sa taas. Baka magkaroon tayo ng doji candle dito. Sa daily nagpakita siya ng ng some sort of doji candle na meron tayong liquidation sa taas at saka sa ilalim, which is nag-i-indicate ng indecision na sa market, no? Indecision ibig sabihin hindi na sure kung gusto pa bang i-pump or i-dump, no? So potentially magsa-sideways to, mag-create ng distribution dito most likely. Kung kung magpapahinga si BTC kasi kompleto na tong tong 5 wave counts na to. 1 2 3 4 5, which is maganda to kung 5 wave counts to, no? O mukha talaga tong 5 wave counts, no? Hindi natin mapagkakailang mukha talaga siyang 5 wave counts. Malaki ang chance na panibagong cycle to. Okay? Which is napakaganda nun kasi ang alabasan, etong move na to first wave pa lang. Etong move na to, ayan. Etong move na to first wave pa lang. Meron tayong kasunod na medyo malaki-laking dump. Ay lang yung problema, medyo malaki-laking dump bago tayo magkaroon ng yung parabolic na tipong puro ATH yung mga alts natin, no? So eto sa tingin ko mukhang yung 1, 2, 3, 4, 5 dito baka ABC correction lang talaga to. Na ganito, no? ABC lang talaga to. At mali lang talaga yung basa ko dati. So baka meron tayong, kasi mahirap siya mabasa, no? Ito ba yung 1 niya? 1, 2, tapos 3. Medyo mahirap mabasa tong 1, 2, 3, 4, 5, ganyan siguro. So hindi ko rin sure, no? Pero medyo unusual to, no?
Hindi naman pwede dito yung 1 kasi masyado mahaba yung 1 at yung number 4 natin ay nag-overlap, no? Nag-overlap ba? Double check lang natin. Hindi naman nag-overlap no? Pero almost nag-overlap na no? Hindi pala nag-overlap, no? So possible na ganun ng wave. Pero yun nga, no? Masyado mahaba yung 1 at makikita natin number 3 napakaiksi. So kaya medyo mahirap mabasa tong move na to kung ABC correction ba to. Yung impulse to the downside nito kakaiba. More like mali yung impulse nito, baka dito talaga yung 1, baka dito talaga yung 1, tsaka dito yung 2, no? So kinakalibasan meron na tayong completion of ABC correction dyan. So kung ganun man ang nangyari, ibig sabihin meron tayong bull market cycle dito na kompleto to, no? Na 1, 2, 3, 4, 5. Yung alternate ano natin dito, no? Yung base natin bullish dito, which is nag-play out na dapat magpa-pump to, no? After netong final push to the downside dito kasi dapat may 5 waves tayo dito na A, B, C, D, E. Meron tayong some sort of A, B, C, D, E, expanding wedge, falling expanding wedge, then breakout dapat, no? So nagkatotoo naman. Ang problema lang, ang dami ko rin basang bearish dito na besides pa dito sa A, B, C, D, E. Meron para bullish kasi to, no? Bullish to. Meron pa akong mga basang bearish din na potentially meron tayong A, B, C then magdadump na. So di natin ma-pinpoint accuracy ng lagi ang mga basa natin. Pero etong long term time frame na to nagbibigay ng confidence na magkakaroon tayo ng massive bull market sa mga susunod na years. So most likely ito bull market na to, no? Bull market na to. Nakalabasan. Pero part pa lang tong bull market na to ng mas malaki pang bull market ang kakalabasan kung ganun ang mangyayari. Sa nakikita ko, no, kasi since 5 waves to, no, 5 waves na, eventually magkakaroon to na ano, no, ng bear market. Pero yung bear market nito part to ng malaking impulse to the upside. Siguro mga ano to, hindi ko sure, no, baka 2026, 2025 na ano na puro bull market. Pag matapos yung rate cuts, no? Pag matapos yung rate cuts at mag-flat yung rate cuts natin, most likely dun yung pinakamaganda at best time na mag-hodl kasi third wave pinakamalaki to lagi. No? Makikita natin dito sa structure na to, no? Sa structure na to, ang pinakamalaki lagi etong number 3. No, kumpara natin dito, maliit. Kumpara natin dito, maliit. Okay? So, kung ganun man ang mangyari, meron na tayong confirmation na meron na tayong first wave. Pag ano to, no? Pag nag-dump to, no? Pag nag-dump. Ay lang yung bad news kung magkaroon man tayo ng dump. Kasi tapos na tong 5 wave counts. Eventually, sa tingin ko, magpapahinga. At baka hindi lang mga weeks or months na pahinga, baka umabot ng year, no, na pahinga. Titignan natin yung SPX nagpapampa rin pala sa SPX, no? Tagal ko din na check to. Check natin. Regular chart ba? Ano bang target ko dito? 2.272 tapos yung 1.618 nalagpas na. Ito, no? Sa 2 fib, so 2.272 pwede rin dito sa logarithmic chart. So extended na no, na fifth wave kumbaga. Medyo makapal rin kasi itong one wave, no? Actually ito lang pala yung one wave niya. 1, 2. Mas meron tayong 3 dito. Okay. Teka lang So meron tayong 1, 2 running flat correction, first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Para sa third wave na macro, correction na 4, tapos final push to the upside number 5. Madalas yung number 1 tsaka number 5 magkamukha. So lagyan natin ang bars pattern saglit. Bars pattern mula dito sa ilalim hanggang dito sa first wave.
medyo ando dun na siya sa mga area na yun, no? O, ando dito na siya sa bandang kung nasaan yung first wave natin dati. So, ganun pa rin naman, no? Ibasa pa rin naman natin area ng 1.618. Medyo lagpas na nga lang siya. At ano ata to? Fib extension, fib retracement ata gamit ko dito, no? Pero, pwede tayo umabot ng 2 fib hanggang 2.272, no? Kung mas malakas, 2.618. Pero sa tingin ko, medyo balabo na mangyari. Maximum, sa tingin ko, baka max of 2.272 lang talaga. Kung magpa-push pa. Pero itong area na to, no? Kasi di ko sure kung regular chart ba dapat ang titignan or ano, no? Logarithmic chart. Perfect rejection to sa ano, no? 2.272. Madalas yung 272 tsaka 236 ang madalas sa target ng fifth wave. 1.236 or 1.272 or 2.236, 2.272, no? So si DXY tignan natin. Ano nangyari dito? Ba't parang wala na yung drawing ko dito? So ito yung parang pinaka idea dito. Baka meron tayong ABC pa dito, or baka dito na natapos yung some sort of correction, at ito yung first, second at papuntang third wave to, no? So hindi ko rin sure to, no, kay DXY, pero meron siyang mga higher highs, which is madalas bullish yun kapag may higher highs siya, which is actually bearish sa stock market at saka sa crypto, kumbaga, eventually. Kasi kapag nag-pump to, medyo makaka-expect tayo ng medyo hihina yung crypto tsaka stock market, no? So hindi pa naman siya nagtotodong pump, lang nagtatry pa i-breakout to at bumalik sa ilalim. So aabangan natin. Ang parang best news ata dito yung total 3, no? Total 3. Nagkaroon ata tayo ng ATH sa total 3. ATH to, no, sa total 3. Ganon din dito, punta tayo ng logarithmic chart. Ganon din dito, meron tayong 5 wave counts. So, since meron tayong ATH dito, binibigyan pa ako ng extra pang confidence na si BTC ay nasa new cycle, no? Kasi kung si BTC or at least si Alts nag-higher high or nag-ATH, pwede natin ma-expect na all throughout ng crypto nasa bull cycle, kumbaga. Kasi kung si BTC lang yung nag-ATH pero si Alts hindi, may possibility kasi meron siyang ABC correction, at yung probability na yung higher high ni BTC baka baka corrective move na kunwari expanded flat, ganun, running flat correction, higher low, tawag dito, isang higher high, tapos isang low, isang higher low, no? Parang ganun, no? Pero ito, binibigyan na tayo ng confirmation na meron tayong potential first wave. Okay? Potential first wave, no? So, meron ba tayong makikitang ganyan na example? Punta tayo ng weekly, saglit. Medyo bagal, Okay, nangyari kay total 3. Meron ba tayong ganyang example? So baby kasi si no? Baby kasi si total 3, kaya hindi natin masabi. So makikita natin dito, kaso lower low to, no? So parang hindi accurate si no? Crypto cap kasi ito, no? So dapat dito yung yung first, second, third, fourth, fifth. Tapos nag-smash agad siya sa no? Sa third wave. So ang galaw nito ni total 3, actually ito yung galaw ni total 3 sa ngayon. Etong move na to. Actually ito, no? At medyo malakas to, no? Malakas to. So pwede natin ma-expect na kung magkakaroon man tayo ng dump na, or sabihin natin
sabihin natin mga seasonal bear market kasi magkakaroon tayo ng natapos na yung 5 wave counts dito, magkakaroon tayo ng bear market, expect natin medyo malaki to. Okay, double check natin ng pwede ba natin ma-check yung RSI na ito. So ang RSI nya, no, bearish divergence, no, so ganun lang rin naman dito, no, pag may third wave tayo at fifth wave, naglalaga ako 1, 2, 3, 4, 5, number 3, number 3, number 5, ito 3, 5, bearish divergence, hindi pa naman to confirmed, hindi pa confirmed yan, pwede pa mag-pump pa to, basta hindi ma-higher high to. Pag na-higher high to, wala nang bearish divergence, pero sa tingin ko mega pump yun para ma-higher high niya to. In case lang na mag-curve down, may confirmation na tayo ng bearish divergence at start na ng bear market yung most likely. Okay? Yung bear market na yan, hindi siya yung tipong ang tawag dito, tipong pahinga na ganito kaliliit. Sa tingin ko hindi ganito kaliliit na mga pahinga, medyo mahabang pahinga yon kasi ang ipapahinga niya itong buong pump na to. So expect natin ganyan yung itsura niyan. Then ito yung yung kailangan natin i-hodl ng matindi kasi ang third wave milyonaryo ang kakalabasan natin dito kapag sa third wave tayo pumasok. So ito maganda to, no, ang first wave na confirm na natin most likely kapag lalo na kapag nag-curve down na to at nag-start na siya mag some sort of bear market. Maganda yon, mag-ipon kayo dun sa potential na dump na yon. Huwag kayo mag-trade muna sa masasabi ko kasi mas maganda ipasok yun lahat sa longs or sa buys eventually dito. Kung saan man to babagsak, ganun din kay BTC kung gusto niyo pumasok kay BTC, no? So, kung mangyari man yung ganong magdadam siya eventually, sa tingin ko ang alts, no, ang alt season natin sa tingin ko around mga ilang weeks na lang up until maximum of 2 months ata. So pakita lang natin saglit si BTC dominance. Makikita natin nagpapump ang alts kapag nagda-dump si BTC dominance. Ganon din dito yan, no, sa dump dito. Saan ba yun? Ito ba? O ito ba? Nakalimutan ko na pasok na lang natin si total 3. Total 3, gawin natin logarithmic chart. So doon yung mapapansin yung dump ng BTC dominance, doon siya actually nagpa-pump ng matindi kay alts, no? Makikita natin dito mabagsak ang BTC dominance kasi lumilipat yung pera from BTC to alts, kumbaga, no? Ayun yung alt season, no? Ito alt season to. Alt season hanggang dito alt season matindi yung pump dito, no? Makikita natin babagsak pa yung BTC dominance dito. Yan, BTC dominance alt season. Third wave alt season, no? So dito rin, no, nagpa-pump tayo. Meron tayong alt season, no, sa maliit na maliit na dump sa BTC dominance. Okay, so gusto ko lang kayo maging aware na kapag humihina si BTC dominance ay lang most ng mga tao tinatawag alt season, no? So medyo may expect ko kung mag-hold si BTC sa mga bandang 95k hanggang 100k papuntang 110k siguro. Kung magstay siya ng medyo matagal doon, oras yun para mag-trade ng longs at buys sa alts, no? Kung ayun ang masasabi ko, no? Medyo busy nga lang ako, di ako makakapag-trade. Dami kong projects. Pero yun nga, no? Mas maganda sa second wave tayo papasok. Sa final push ng second wave, no? Most likely ganito yung itsura niya, no? Tama, saan ba yun? Ito pala. Yan, second wave. Hindi tayo most likely papasok. Then ito yung third wave na matindi na super cycle, kumbaga ang tatawagin nila kumbaga, no? So ayun siguro yung update natin.
Ang tingin ko sa ngayon long term muna, hindi mo na ako mag-short term kasi medyo mahirap mag-trade ng ano ng kunwari yung ano no, liquidity grabs na overly bullish then overly bearish dito sa part na to no. Madalas sa mga top no, doon tayo nakakita ng mga ano ng liquidity grabs. Ganun din sa bottom. Ito no, liquidity grabs. Liquidity grabs, liquidity grabs. So medyo mahirap mag-trade dyan. At lalo na't wala tayong resistance, kumbaga. Wala tayong resistance, no? So anong basehan natin ng short dito na medyo mahirap. At hindi pa natin alam kung regular chart babasehan natin o logarithmic chart, no? So pwedeng balik ang kakalabasan dalawa yung pagpipilian mo, no? So medyo mahirap 'yon. So yung itong mga to, no? Ayan. So anyway, ay lang siguro update natin. Sana sana nakapasok kayo dito sa kahit bearish ako, medyo at least nasasabi ko yung ano no, yung dapat magpa-pump na ito. Yung mga nabasa natin dito na ABCDE dapat nagpa-pump na to. Pero baka na-sway kayo ng pagiging bearishness ko. Pagpasensyahan nyo na. Pero yun nga no, binabanggit ko naman yung bullish at bearish cases, no. Medyo may bias nga lang sa bearish nung andi dito tayo sa mga area na to, pero pinakita ko to no, ABCDE. So kung nakapasok kayo dito, congrats sa inyo, no. Congrats. At sinunod niyo yung TA. Ako medyo medyo sinusunod ko yung TA, pero medyo mahirap kasi siyang ma-pinpoint accuracy na kung yung TA ba ng bearish ay mas tama kaysa sa bullish. So nagkamali tayo, or at least ako. Mas tama yung unang basa natin na ABCDE, no? ABCDE, gan pump, no? So in this group update natin, ingat sa trades. Kung makapasok pa kayo sa alts, no? Sa tingin ko ilang weeks to maximum of 2 months ang alt season natin. Siguro mga yung ibang alts hindi nag-ATH, no. Sa tingin ko yung mga nag-ATH yung mga hindi ko kilalang coins, no. Si Solana pa lang ata yung nag-ATH, the rest ata hindi pa. Si XRP nag-ATH, no, pero Cardano hindi. Tama ba? Nagano na ba si Cardano? O napakalayo pa niya, no. Kailangan pa niya mag times 3 para makapag-ATH. So, kumari si AVAX, yung mga medyo bigatin dati, 50, no? 50. Kailangan mag times 3 nito, no? So, sa kaya galing yun, no? Yung ATH ng total 3? Ethereum ba? Hindi, total 3 without Ethereum pala ito, no? Pero check na lang natin. Si IT, medyo malayo pa, no? Ano kaya yung nagpapa ATH ng CryptoCap ng total 3? Hindi ko sure. Si Dogecoin ba? Baka meme coin? Hindi rin, no? Hindi rin siya ATH. So may mga coins tayong may mga coins tayong ganto nakataas at medyo makapal yung CryptoCap. So kinakalabasan yung total 3 natin hinihila ng mga kung ano mang coins to, itong mga laging na mga other coins na to na medyo mahihina. So hindi ko alam kung ano yung mga coins na yun. Si Solana pa lang ang nakikita kong nag-ATH. Ba't ko nilagyan ng space? Ito. Barely nag-ATH to, no? Parang walang ATH, no? So ay total 3 medyo lumagpas na siya talaga, no? Ito nakatingin ba ako sa tamang ito naman, tama naman. Ay gagi, total market ka pala to. Total 3. Total 3. Teka lang, nasa ano na siya, no? Nasa ATH. Ibig sabihin meron tayong mga coins na andi dito na banda
Tapos yung mga medyo saktong mga alts na medyo nagpa-pump, andi dito pa lang sa mga area na to. Ibig sabihin yung average andi dito na ng total coins, no? Total altcoins kumbaga. No? So ibig sabihin may mga nagpump. Kung alam niyo yung mga coins na yun, no, pasabi na lang, no, kung makikita nyo, kasi parang na-check ko sa Binance, mga hindi ko kilala yung mga tig 70%. So, yun yung sinasabi ko na baka mga pili lang na altcoins at mukhang hindi pa dun sa mga na inaabangan kong alts. So, which is kakaiba, baka lang outdated na talaga ako sa sa alts, no? Pero anyway, yun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.